is all about. Maybe our writers and our creative producers can give us an idea, or in a nutshell, what I Am Not Big Bird is all about. Nagsimula po siya nung virgin pa ako. Nasa Thailand po ako noon, tapos may advertising event. So, kasama siya yung mga Asian bigwigs ng advertising. That's right. So, yung kasama ko na office mate ko, hindi namin alam bakit pag nag-brunch kami doon sa isang hotel cafe, dinudumog kami ng mga Hapon. So, hindi naman kami pinapansin ng mga Singaporeans, ng mga whatever Thailand Indians. Tapos, so hindi namin alam. So, nagtatago na kami dahil kahit saan kami magpunta kasama ng kasama ko, may mga kumukuyog na mga Hapon. As in, sumusunod sa inyo? Tapos nagpapapicture sa kanya. Sa kasama mo? Tapos naiirita na siya kasi ito na naman yung mga Japanese contingent. So the next year, syempre bumalik kami sa annual event. Nanalo naman kami. Okay. Bilang ahensya. Finally, pinakita nila yung parang Japanese newspaper sa amin. Nakamukha siya ng isang porn actor. Oh! Tapos na naka-headline, hindi ko maintindihan kasi hindi ako marunong magbasa ng Nihongo or something. Nakalagay, he is not Big Bird. He's not something. Okay. Yung Big Bird na coin ko na lang as a name later on. Tapos dahil na-realize ko, dude, na wacky comedy siya, nagpatulong na kami kay Joe Malabayan. Segoy, Yes po, yun nga po, yung Big Bird was originally a concept from Lilith Reyes. And then yung dinevelop namin siya with our creatives from Anima and Black Sheep. Tapos ginawa namin siyang parang, hindi siya coming of age kasi feeling ko lagpas na kami dibig sa mga coming of age stories. So ano siya, it's more of a self-discovery. Okay. Along with rediscovering na yung friendships na mga nakalimutan mo na, ganyan. So parang, para siyang yung pagtanda at pag-develop ng isang lalaki during that time. Tapos yun, sa mga na-experience niya sa Thailand with his friends. Tapos naisip lang namin, kung bumabiyahe ka sa ibang bansa, tapos napagkamalang kang porn actor. Tama. It's a brilliant premise for a comedy kasi anything can happen. Barkadang nagtatravel, bigla na lang may sasampal dun sa kasama nyo, hindi na alam bakit. Tapos malalaman eventually kung bakit. Mag-spoil. Nasa trailer Naman yun. Nasa trailer. Pero nga nakakatawa nga yun. Lilith, no? Yung ganong idea na bigla na lang out of the blue, bighasampal sa'yo, di ba? Kukay, you wanna say something? Siguro to add, kasi yung film na to, based dun sa kwento ni Lilith earlier, tapos ito si kuya ko nga pala siya. Sa mga kagaguhang mga, ay, paano ba yun? Sa mga naiisip nila. But essentially talaga, Big Bird is a story of Carpio, played by Enrique Hill, na nasira yung confidence niya sa sarili niya because naiwan siya ng girlfriend niya, ganyan. Tapos, parang ang dinadahilan sa kanya is because you're not man enough, yun ang sinasabi. And so, he goes on a trip and to find kung paano ba mababalik yung confidence niya sa kanya. Tapos, nakatulong yun, nung pagdating niya doon, ay, ganito yung tingin sa akin, ay, there's someone na man, I can be this. So, yun yung journey nung magiging kwento ng I Am Not Big Bird. Of course, plus all the riot and the comedy and the chaos that will happen there in Bangkok. Chari, nung nakita mo at pinresent tong idea na to, anong naging reaction ng Anima? Actually, we were very happy and grateful nung present and pinitch namin ni Lilith yung concept because dito sa Philippines, we're very used to, we love comedy. Mahilig yung mga Pilipino tumawa. And I think wala pang comedy na exploring this kind of topic. Like, di ba, who would have thought like a guy who has his heart broken, tapos biglang pagdating niya on a trip sa abroad, may kamukha siyang porn star. Nobody dared actually wala pa nga. Diba? To go that route. But in Anima, we always wanna parang push the boundaries of comedy. And at the same time, it's not just comedy. It's about friendship. And it's something that everybody can relate to. And it will always have a heart. Right. Okay, mapunta naman tayo sa'yo, Ken. Nung na-present sa'yo yung script and na-pitch sa'yo yung kwento, was it an immediate yes? Yes. Yes. Immediate yes. Panoorin daw niya sa 14. Oh, thank you. So, walang hesitation as in naging interesado ka kaagad?
Well, syempre, parang I wasn't really used to these types of projects. Exactly. Diba? Pero sabi ko, I've been out for so long, if I come back doing what I used to do, but it doesn't really make sense. And mahilig ako sa comedy, I'm a big fan of comedy. So sabi ko, tara gawin natin to. I know. So, Okay. yeah. Paano napasama ang ating gang mo dito? Sina Pepe, sina Nico, sina Red, when you got a call that you'll be part of this? What was your initial reaction, Red? Natuwa ako kasi parang unang-una I get to work with Direk Victor Villanueva. I'm a fan of his yung mga movies niya before. And then parang sa bucket list ko siya na makatrabaho na director. Tapos sinabi rin parang Enrique Hill also wants to work with you. Tapos sabi ko, uy, okay, pwede ako mag-negotiate ng mas mataas na TF. Oh my God. Ayun, tinanggap ko na kagad. Nico, ikaw naman. Ayun, syempre, minessage ako ng manager ko na may inquiry nga daw. So nakita ko pala yung title na I Am Not Big Bird. Natuwa na agad ako sa title eh. Bakit? Hindi, syempre parang feeling ko agad na comedy dito. Kasi ang pangit naman kung drama, tas yun yung title. Sure ka, comedy ka agad yung Ano, yun yung pumasok sa unang isip pumasok. mo? Parang bagay, Dax ako eh, Dax. Sexy comedy yun. Sexy comedy. Tapos nung sinabi na si Enrique, syempre, nagulat ako na comeback niya talaga. Right, right, Tanggap din right. agad, yes. Pepe, ikaw. Pepe, are you still there? Yes, I'm here! Okay. Oy, wow! Nag-suit na. Iba din, ha? Hindi naman ako nagtitinda na encyclopedia. Hindi na. Parang mag-church service ka lang. Pepe! Yes! Alam ko, ang dami mo nang ginagawa ngayon, no? Sunod-sunod ng mga films mo. They're all blockbuster films. Congratulations! PMJ. When you got the call to be part of I Am Not Big Bird, anong naging reaction ni Pepe? Katulad ni Ken, immediate yes ako kagad. Kahit nga wala ng TF eh. Joke lang. Hindi, kasi tagal ko nang hindi nakatrabaho si Ken. Last na nagkatrabaho kami, mga baby pa kami. Forevermore. Hindi pa ako tuloy nun. Looking forward talaga ako na makatrabaho siya ulit after Forevermore. Tapos sa Thailand pa eh. Paborito ko kasi sa Thailand eh. I love the culture, I love the people. Everything about Thailand. That's right, that's right. Food yeah, so why not, di ba? Thanks, Pepe. Direct Victor, ikaw naman, when you parang inaayos mo na lahat, no? Medyo hinuhulma mo na yung i-execute nyo nung i-shoot nyo na siya. Kasi kukulit itong mga to eh. I'm sure. Sumakit ulo mo sa mga to. Well, first, nung inano sa akin yung project, nagulat ako na, Enrique Hill wants to do it. Sabi ko, ha? Parang napabisay ako na. Okay, so you were first. You were first chosen to do the project. Tapos sumunod si Ken ang gagawa. Okay. Parang matagal na ito na dinedevelop, gano'n. Okay. Then parang, nung sinabi na si Ken gagawa, parang, sure yun siya. Napabisaya ako na parang, kasi, Sure yun, eh? Pag sure yan. As in, like, kasi ang daring niya eh. And then itong cast na to, parang they've been actors that I want to work with. Si Nico, si Red, si Pepe. Parang powerful ensemble. Right. And ang worry ko is, shit, baka di sila mag-get along, no? Kasi baka like may power dynamics. May power dynamics. Pero kaya sinasabi ko, mag-bonding kayo, mag-inuman kayo. Kasi dapat mukhang matagal na kayo magkasama. Right. Ganun. Pero alam mo, natural na yung chemistry at bond nila nabuo lang while we were shooting, mga ganun. So, Parang maskwelang version ng Entourage. Yung vibes nila eh. Parang ganun yung feel nila eh. Okay, kanina napakita natin was just the teaser lang pala. Tama ba ako? So now it's the official trailer. Ito na, mapakita na natin. Okay. Anong masasabi mo sa videong ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.